Sa maraming pangkat etniko sa buong mundo, ang tradisyon ng pag-aayos ng hitsura ay karaniwan sa mga kababaihan. Pero may kakaibang tribo na nagsasagawa ng kabaliktaran. Dahil sa tradisyon nila, lalaki ang nag-aayos ng kanilang sarili, naglalagay ng palamuti sa muka at nag-aalat totoy bibo para makasungkit ng dalaga at feeling dalaga. Sila ay isang nomadic na grupo ng pastoralista na ang kinabubuhay ay pag-aalaga ng mga hayop gaya ng mga tupa, kambing, camel at baka. Sila ay mga taong gala na palipat-lipat sa mga bansang Cameroon hanggang sa Chad, Niger at northeast ng Nigeria. Sila ay may bilang na umaabot sa humigit kumulang sa 200,000. Itinuturing silang mga wild na mga tao dahil kakaiba ang mga trip ng mga ito. Parehong may kalandian ang mga lalaki at babae. Ngunit ang pinakakawindang na tradisyon at kultura ng mga ito ay normal lang ang agawan at bigayan ng asawa ng harap-harapan. Ito ang tribong nadedihado rin ng lalaki. Alamin at kilalanin ang tribong maharot pa kay Diwata. Sila ang mga pabebeng Hudabe. Jeruel Festival. Ang pagdiriwang na ito ay kakaiba, kaakit-akit at mapanakip. May mga sumasang-ayon at syempre may mga bashers. Mantakin mo ba naman na ang mga babae sa kanila na may asawa na ay pwede pa ring lumandi sa mga patolang lalaki? Ang pagdiriwang ng Jeruel ay ginaganap taon-taon at dinadaluhan ng mga binatang Hudabe o kahit na binat na. Ang pangunahing layunin ng pagdiriwang na ito ay upang ipakita ang kagwapuhan at pagiging kaakit-akit ng mga lalaking Hudabe sa mga babae at sa kanilang komunidad. Susubukan nilang aswangin pa ang mga babaeng may asawa na at aakitin ang mga dalagang naghahanap ng mapapangasawa. Tingnan mo naman kung paano sila mga aswang. Kung di ka contestant, ay malamang maasar ka sa pagmumukha nila. Nakalabas ang mapuputi nilang ngipin at malikot pa sa kamay ang kanilang mga mata na parang si Damas. Pakanta-kanta, pasayaw-sayaw at patalon-talon na parang tipaklong para ipakita nilang malalakas ang kanilang pangangatawan at hindi sila nang iiskam lamang. Etong isang to para nakainom ng syoktong na hindi pinadampot ng pulutan ng mga kainuman. Ang iba para nang buwisit lang, pero yan ang tinitingnan ng mga hurado. Yung tipong isa sa mga tattoo ni Joaquin Bordado. Ang paligsahan na ito ay hindi palapadan ng papel para manalo, kundi palapadan ng noo. Talagang baliktad ang mundo dito. Yung inaayawan ng karamihan ay kinababaliwan sa kanila. Maliban sa paputian ng ngipin at mata, ay mas attractive sa kanila ang may payat na pangangatawan. Bukod dyan ay inaahid din nila ang kanilang mga balbas upang mas malapad tingnan ang kanilang noo. Yung tipong kayang lumapag ang 10 eroplano. Hindi basta-basta ang pagsali sa ganitong festival dahil higit pa sa 6 na oras ang kanilang pagpapalamuti sa kanilang mukha. At ilang oras din silang ganyan. Yung iba, hindi na umaakting na dilat ang mata. Dilat na talaga sa gutom. Umaabot ba naman ng gabi? Naglalagay din sila ng balahibo ng ostrich sa ulo para dagdag tangkad. 3 napiling mga gandang babae sa kanilang komunidad ang gaganap na judges. Sila ang hahatol kung sino ang inakala nilang pinakakwago, gwapo at talentadong mga contestant. Ang paraan ng pagpili, bawat isang judge ay unti-unting lalapit at hahawakan ang napili niyang winner. Ang mga 3 maswerteng mananalo sa contest na ito ay mabibigyan ng pagkakataong pumili ng kanilang makakapareha. Kung ang isang nanalo ay pumili ng isang babaeng may asawa na kaysa sa isang dalaga pa, ayon sa tradisyon, ang babaeng yon ay automatikong magiging bagong asawa ng nanalo. Ito ay nagpapahiwatig na ang babae ay dapat iwanan na ang kanyang asawa, pati na ang kanilang anak, at sumama na sa kanyang bagong asawa.
Maliban sa premyong yan, ang mga lalaking nanalo sa kompetisyon ay tumatanggap ng pagkilala at makamit ang mataas na katayuan sa lipunan sa loob ng kanilang komunidad. At hindi lang yan, may bonus pa. Dahil ang nanalo ay maaaring makipagtalik sa judge na pumili sa kanya, dalaga man o may asawa ng judge. At kung bet din naman ng judge ang nanalong contestant, abay ayos pa sa okay. May option siyang iwanan ang kanyang pamilya at sumama sa bago niyang jowa. Ito ay rerespetuhin ng kanyang asawa at ng buong tribo. O di naman ay pwede ring free taste lang. Pagkatapos ng isang gabing tungitan, ay pwede pa siyang bumalik sa kanyang pamilya kinaumagahan na parang nag-night shift lang sa factory. Tatanggapin naman siya ng kanyang asawa na parang galing lang siya sa Hong Kong na walang pasalubong. Parang walang nangyari, balik sa dating buhay. At no comment lang ang mga marites sa kanilang komunidad. Samantala sa mga hindi pinalad na mapiling kalalakihan, ay hindi naman lahat uuwing luhaan dahil pwede pa sila maka-score ng mga babaeng nanunood na pasimpleng nagmamarites lang sa tabi-tabi. May asawa man o single pa. Kapag natipuhan sila ng mga malditang ito na naghahanap ng ipapalit sa narosyang nilang asawa o gusto lang mag-upgrade, ay tititig lang ito ng malagkit sa kaning lamig, ngingisi-ngisi na para may balak mangutang, at saka magbibigay ito ng signal sa natipuhan niya. Mag-aalam Moises na ituturo ang tamang daan papunta sa kalangitan. Susundan naman siya ng lalaking kanyang sinenyasan hanggang makarating sila sa talahiban at doon mangyayari ang karumal-dumal na tabasan. Kinabukasan ay pwede na silang magsama kung parehong single, at kung may sabit ang babae ay pwede na mag-alsa balutan. Walang pipigil sa kanila dahil yun ang tradisyon. Kaya ang diskarte kung ayaw ng kalalakihan na matangay ng ibang lalaki ang kanilang asawa, ay hindi nila pinapayagan pang sumali ang mga ito syempre. Sa makatuwid, karamihan ng sumasaling may mga asawa ng babae sa festival ay malamang sa lamang ay pinamimigay na. At ang iba naman ay gusto nang kumawala. At hindi ito mapipigil ng lalaking hudabe. Nagawa nilang mapanatili ang kanilang pagkakalanlan sa kultura at mga tradisyon sa loob ng maraming siglo. May ilan na lumipat sa modernong pamumuhay, pero marami pa rin sa kanila ang namumuhay ng lagalag. At yan ang kakaibang tradisyon ng hudabe. So yan, huwag kalimutang i-like ang video napanood at mag-subscribe ka kung na-entertain ka sa ganitong mga content. Hanggang sa muli!